sa mga sa populasyon natin ay kabataan. No? Mas marami ngayon ang kabataan. Ang botanteng kabataan. Importante yan. Okay. So, sa ngayon, Arnold, isa na sa gagawin nyo. Alam ko, may gagawin kayo yes, na isang pag-uusap, parang isang press conference na mangyayari bukas. Yes. Ito yung ginagawa every month ng The Forum, no? Yes, yes. Yung usapang PopDev, no? Na ginagawa kada buwan nga. At ang pag-uusapan niya dito, yung katatapos lang na mainit na issue ng simbahan na yung pagbaban nga sa family planning, specifically on condom. At sinasama na nga nila lahat ng ng methods. Yung pagbaban dito, yung family planning ads ban. Kung ipapakita kaya natin mas malalim, mas matakot pa sila lalo, Naman. So, bukas, mangyayari ito sa Tomas Morato, sa Annabelle's Restaurant. Alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, no? Maswerte tayo na imbitahan ng The Forum. Ang executive director nito, si Mr. Ben De Leon, yung assistant secretary before. Naimbitahan, maswerte tayo na imbitahan daw nila si Attorney Elizabeth Pangalangan ng Represent, ang executive director ng Represent, si Ms. Pat Gomez, na president ng Integrated Midwives Association of the Philippines, yung IMAP. Okay. At si Ms. Celestina Chua, yung population officer ng San Juan, Metro Manila, at yung gender committee head ng UP Diliman Student Council, no? So merong representasyon ang kabataan. Ano itatakal dito? Paula Mendoza. Ang tatakal dito yung family planning ads ban, a vicious call denying people's rights to information and freedom of choice. So yun yung tungkol sa pagtawag ng simbahan sa pagbaban nga sa condom at sa family planning sa lahat no? So itong HDII natin ay ano yung kanyang panawagan talaga? Ano yung mga mensaheng gusto niya ipaabot sa simbahan man at sa mga sa grassroots level, sa mga kababaihan, itong mga kabataan lalo na. Anong panawagan natin? Tulad ng unang-unang panawagan natin na hindi tayo dapat magpatali sa dinidikta ng ating simbahan, na meron tayong sariling karapatan, na dapat pinaglalaban natin ito, na tayo dapat nagdedesisyon para sa ating sariling katawan, sa ating pamilya, no? At sa ating mga kamag-anak din, no? Pwede rin natin silang sa ating mga kaibigan, pwede rin natin silang masabihan kung ano yung tamang dapat gawin, no? Hindi tayo dapat nagpapadikta sa kung ano yung sinasabi lang ng ilang sektor tulad nga ng simbahan, ng simbahang Katoliko. Yes, what happened after this press conference? Ay, sana'y mamulat ang media. Sana'y matulungan tayo nila na maipakalat yung tamang impormasyon. Yung tama, Tama talaga. Okay. So, dun sa mga ating ginagalawan ng komunidad, ang pagtanggap naman nila ay okay, di ba? Oo, tanggap na tanggap yung issue na yan, no? Kasi matagal na issue ito na binabato o pinupukol ng simbahan sa atin. Panahon pa ng mga lolo't lola natin. Oo, and until now, pilit nilang ibinabangon yung issue na yan. At syempre, kahit na patuloy nilang binabangon yan, tayo sa network natin, patuloy rin nating sasagutin at aaksyonan yung mga bawat gawa ng mga sektor ng simbahang Katoliko. Meron ka bang message sa ating simbahang Katoliko? Sana Katoliko din ako. Oo nga, lahat kami, buong pamilya ko Katoliko din. Naniniwala kami na maiintindihan din nila kung ano at bakit ganito yung ating naging desisyon at bakit natin pinipilit na ipamahagi yung tamang impormasyon. Hindi lang yung base dun sa relihiyon dapat hindi. Dapat base ito sa kung ano yung paniniwala talaga ng isang individual, ng isang tao, ng isang magpartner, ng isang pamilya, no? Dapat nire-respeto natin ito kung ano man yung kanilang maging desisyon. Okay, saan ba kung sakali may mga gustong tumawag sa inyo at magbigay ng mga iba't ibang information regarding pwede nila tayong makontak. Okay, pwede makontak. Oo, sa telepono bilang 638-9143. 9143. Tayo po ang kasalukuyang Reproductive Health Advocacy Network Secretariat. At ayun, pwede rin nila tayong i-email sa HDII _PHIL@yahoo.com. Okay. Oo, pwede na tayong kontakin dyan, Mag-email sila kung anong gusto nilang ibato sa inyo. Ibato sa amin. Oo, handa nating tanggapin yung mga yan. Oo, kung ano may mga reactions nila, At syempre, pwede rin sila magbukas ng ating
www.kakampi.org. Yes. Nandun po, meron po kayo doon kung gusto nyo sulat sa amin. Nandun po, meron po yun. Open nyo lang yung forum at doon, yung mga statements nyo, opinions, pwede po ninyong ilagay dyan. Yes. Ulitin natin yung ating telephone number, Mr. Arnold Vega. Yes, 638-9143 at ang email namin ay hdii_phil@yahoo.com. Okay. Maraming salamat, Pe. Okay, sa mga susunod na panahon, Mr. Arnold, ay lagi ka namin makakausap dito sa ating online, ha? Sige, bukas lagi ang ating pintuan para sa iyo. Okay, thank you very much. Salamat din.